Nung nakita ko, nung nag-file si Trillanes, 3 mga papel ganyang katataas. No, sabi ko, wala na. Hindi na kinayang buhatin kasi mabigat yun eh. Tinulak na lang ng karitela. Yun daw po yung mga ebidensya laban kay Bungo ho, mga bossing. Ay nako, eto. Sandamakmak ho, mga kababayan. Kung yun nakita natin kay Trillanes, 3 ganyang kataas, ganyan yan, yun dun po, doble ng taas, tapos siguro mga 10 10 o 12 o 15 yatang gano'n eh. Galit po tayo sa nanggagamit. Galit po tayo sa kasinungalingan. Galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Ito ang Kasi naman, alam nyo, BP, kung pinatuloy nyo na lang yung impeachment, tapos since sinasabi nyo naman lagi na alam nyo kung ano ang isasagot, ay, gusto ko to, yung mga ganito. Sabi ni Dominica Bantaw na nakatakip yung mukha. Oy, pang ano yan ha? Yung pang September 21 yung peg mo dyan ha? may takip ka pa. Isama ang Pangulo, adik, ngiwi. Bigyan mo muna kami ebidensya. No. Bigyan mo muna kami ng ebidensya. Tsaka bakit hindi ka pumunta sa korte? Malay mo, ikaw yung hinihintay nila para tumestigo kay Bongbong Marcos, laban kay Bongbong Marcos, at sabihin mo kung ano yung nalalaman mo. Kaysa nag-aaksaya ka ng panahon dyan sa social media o kakapanood sa akin, pinapakita mo pa ako, punta sa korte, dalhin yung sinasabi, sabihin mo, adik si Bongbong Marcos, tapos saka mo ilatag sa kanila kung ano yung patunay mo, yung ebidensya mo. Di ba? Ang mga DDS naman parang kupal na kupal ang mga dating magsasabi ng gano'n. Tapos wala naman ebidensya. Di ba? Walang ebidensya eh. Ay, tapos paulit-ulit. Ano ba yan? Pangmahinaan naman yung laban mo. Paulit-ulit. Isama na ang adik na Pangulo. Tapos isa pa yan. Ulitin yan. Kaka-copy-paste ulit niya. Ay, pinapakita mo lang ako. The more na magkomento ka na magkomento kahit paulit-ulit yan, sasabihin ni Facebook, uy, naiengganyo yung mga tao doon sa live stream ni Mark Ramos O sige, i-share ko nga ng i-share ito. Ulitin mo pa. Alam ko naman na iisa lang yung linyahan nyo no? Alam naman namin na ganyan lang. Yung kaya nyong ganyan lang yung kayang i-komento. Di ba? Yan ho ang pagkakaiba mga kababayan ng mga DDS at eto tayo. Eto, tingnan mo, sandamakmak. Gusto mo na ebidensya? Sa Vice Presidente? Puntahan mo lang si Mary Grace Piatos. No? Puntahan mo lang yung mga resibo na ipinasa ng OBP, pinasa ng Department of Education na si Sara pa ang namumuno. Yung 400 plus doon, not existing. Walang birth certificate, walang marriage certificate, at walang death certificate. Diba? Ayan, ang gusto ko. Mahaba-haba ito. Mahaba-haba. Pangulo, ngiwi ang mastermind sa mga kurakot. Kaya naglabasan ang mga adik, naglabasan na ang mga kawatan. Ano yun? Ripe. Akala ko, alam niyo yung hinog na mangga? Akala ko may hinog na yung pala, ripes pala. Akala ko ripes. Naglabasan na ang mga ripes, no? Dahil adik ang Pangulo. Ripes pala, ripes. Langya kayo mga DDS. Talaga kapag ka nagko-comment kayo, pagka nagko-comment kayo, napapahalaka kami. Nakita niyo yung mga kasi 612.5 million mga kababayan. ng Office of the Vice President at DepEd mula 2022 hanggang 2023. Kanina, naghain ang mga grupo ng Yun yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Tingnan nyo yan. Hindi naman ho mga hindi naman po mga DDS itong mga ito para maglagay ng napakadaming mga papel na mga ganyan tapos blanco lang. Hindi, no, mga DDS lang po ang galawang ganun. Under bribery, malversation at graft complaints sa Office of the Ombudsman laban kay VP Sara Duterte.
Si VP Sara Duterte po ay hindi immune sa kaso. No? Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng Correct, nakita natin yun. Habang nanginginig sila, masakit na daw ang dibdib, kaya gustong ihinto na yung hearing. DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Pero may mga bitin pa na ebidensya na hindi lumalabas. Hindi pa natin nakikita ang bank account si VP Sara. Hindi ko po. Isa pa yun, bank account ni dating Pangulong Duterte at ni Sara Duterte. O, joint account. Alam niyo po, napatunayan na existing yun, ha? Napatunayan po na gumagana yun, mga kababayan. Merong ilang mga reporter, sila Ellen Tordesillas, yung kaibigan niya, nung panahon ng kainitan ni Trillanes at na dating Pangulong Duterte, sinubukan nilang lagyan ng 500 piso. Pumasok. Ibig sabihin, no, pagka ganun ho, mga bossing, na active yung account. Pero pagka yung may maliman lang, isang number lang, isang numero lang, mali, hindi papasok eh. Isosoli sa iyo yung pera. Sasabihin sa iyo ng teller, ma'am, hindi po existing yung bank account na gusto nyong lagyan ng pera. Pumasok. Tapos ito ulit, kung di ako nagkakamali, 2024 o 2025 na din, naglagay ulit si Ellen Tordesillas naman, 100 piso naman, pumasok pa din. Mga kababayan, ibig sabihin existing, no? Ngayon, kung walang itinatago, simple lang naman yan eh. Para ma-debunk nyo si Trillanes, buksan nyo, pabuksan nyo. May pinagyayabang pa ho, yung dating Pangulong Duterte kasama si Panelo. Ano sabi nila? Kakasuhan daw si Trillanes. Oh, libel yata yung trip nilang ikaso. Iniintay ko ho yun, ha. Yun ho ay sinabi nila pagkatapos nung hearing sa Congress. Iniintay ko ho yun. Kailan kaya kakasuhan? Magkakaso na kaya? Wala naman daw. Eh paano ho? Maliligwak sila doon kapag ginawa nila yon. Bakit? Sasabihin ng judge, sige para matapos na ito. No? Buksan nyo na yung bank account na sinasabi ni Trillanes. Kapag kami nakita tayo na bilyong-bilyong pera na pumasok dyan doon sa sinasabi niyang tao na tulak na ipinagbabawal na gamot, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Trillanes. Pero kapag walang pumapasok dyan, ibig sabihin, tutuluyan natin si Trillanes. Tutuluyan natin nakasuhan. Libel nga yung ginagawa sa inyo. Pero ano ginawa ng dalawa, si Panelo, tsaka si Duterte? Walang ikinaso. Maliligwak sila doon. Kasi papabuksan sa kanila yung yun lang yung tanging paraan para malaman kung talaga bang naninira lang si Trillanes o hindi. Di ba? Bakit ba? Oy, bakit naman kami magtatago? Mamamatay ba tao yung mga Duterte mo? Kaya kami magtatago. Nagbabunta pa. Malapit na. Dahil malapit na 2028 magtatago. Bakit naman kami magtatago? Unless kung mamamatay tao talaga yung mga Duterte. O, tsaka kami nagtatago. Di ba? Kasama rin sa inirereklamo si Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff ng OVP at 14 pang opisyales mula rin sa OVP at DepEd. Ayon sa mga ito, dahil nananatiling malaking katanungan kung saan napunta ang confidential fund. Oh. Alam nyo yung impeachment ni Vice Presidente. No, na pinagmamalaki ng mga DDS. Tuwan-tuwa yung mga DDS, ha. Sabi ng mga DDS, wala, hindi nangyari, hindi natuloy yung impeachment. Yay! Kasi daw po na-archive. Pero sa amin nyo, ipagmamalaki yung pag-archive na yon. Tapos, ang dahilan, technical yung dahilan. Hindi nyo naman nasabi at hindi nyo naman napatunayan na hindi magnanakaw o hindi naglustay ng pera yung Vice Presidente. Tapos, ipagyayabang nyo. Ngayon, mananatili sa isip ng taong Pilipino, ng bayang Pilipinas na, yung impeachment naman niya yan eh. Kaya naman siya nakaligtas dyan eh. Kasi dahil sa teknikalidad eh. Hindi naman dahil na ipaglaban, na ipagtanggol at na idepensa nila ang Vice Presidente. Putrages, 16 pa
16 pa na lawyer yung mga kinuha. Tapos technicalidad lang. Hindi ako papayag kung ako yun, ha? No? Kung ako, si Sara Duterte, gagastos ako sa 16, tapos hindi malilinis yung pangalan ko. Para ako nagsayang ng pera nun. Di po ba, mga kababayan? At ito, doon sa mga Katoliko, mukhang madaming tatalikod sa pagiging Katoliko, ha? Bakit? Kasi nga, di ba, simbahan yung nangunguna dyan? Yan. Pare ang nangunguna dyan. Mukhang tatalikuran nyo ang pagiging Katoliko, ha? Dahil at sasamba na kayo doon sa nagsabi na, who is the stupid Naalala nyo yon, mga DDS? Sabi nyo pa, pinagdadasal nyo ang dating Pangulong Duterte. Naku, sana po, Panginoon, palabasin nyo na po ang dating Pangulong Duterte. Baka sabihin sa inyo nung Panginoon, ay, sino? Palalabasin, sino yung tutulungan ko makalabas? Di ba? Sino yung tutulungan ko makalabas? Si Duterte po, yung namin, yung Panginoon namin dito sa lupa. Minumura ako niyan minumura yung Pope yan paano ko tutulungan yan? Baka talikuran nyo na, ha? Yung pagiging Katoliko doon sa mga Katoliko. At tuluyan na kayo sumamba doon sa mga nagmumura. Doon sa itinuturing natin Diyos. Doon sa Pope na iginagalang natin. Diba? Ang hirap maging DDS, no, mga kababayan? ang hirap maging DDS. Hindi, ang hirap ipaglaban, no, mga bossing. Biruin mo, sino ba ang pipiliin ko dito? Ang pananampalataya ko ba sa Panginoong Hesukristo? O ang pananampalataya ko dito kay Duterte na minumura ang Pope, na minumura ang Panginoon? Hirap, saklap. Sabi naman daw ng Vice Presidente, mga bossing, no?